Tama na tayo dun sa economic provision. Ito naman si Da Junior. Uto-uto. Pirma ako. Pirma ako, economic provision. Butangin na mong Da Junior. Tanga ka talaga eh. Uto-uto ka talaga. Wala kang, ewan ko sa'yo, wala kang yagballs. Masayang araw po, mga ka-PL. O eto na. Lumabas na po unti-unti ang tunay nila na agenda. Di ba noong nakaraan, ang sabi nila mga ka-PL, economic provision lamang di umano ang aamyendahan nila. Pero, ngayon, itong si Attorney Larry Gadon, tila binubuyo yata si Da Junior na, Mr. President, isama mo na rin amendahan niyang political provision. Di umano, bilang isang Pilipino, yun daw ang gusto niya, mga ka-PL. Paano naman tayo? Pilipino rin tayo, di hamak na mas marami tayo sa kanila na ayaw ng political provision. At sa palagay ko, mga ka-PL ha, parang nautusan lang yata ito si Larry Gadon na, ay, ang laki ng sweldo mo. Ha? Umaabot ng kulang-kulang 5 milyon o 5 milyon sa isang taon. Isulong mo ito. Political provision. Dapat maamyendahan din. Isama sa pag-amyenda sa economic provision. Mali natin. Baka ganun mga kababayan. O ito ang sabi ni Larry Gadon at ito naman po ang video. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisoyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Si Larry Gadon. Totoo ba talagang sa'yo lang ito nang galing, attorney? Baka naman nabuyo ka rin. Ha? Mga kababayan, isa pa nakikita ko rito, parang patibong lang po nila ang economic provision para pumayag ang taong bayan. Okay? Economic provision lang naman pala. Sige, okay yan. Pero kalaunan, eto na, political provision na talaga. Ha? Sabi ko naman po sa inyo papalamanan ho nila yan. Siyempre sa una, hindi sasabihin na kasama yung political provision para maniwala tayo at pumayag tayo. O ito, sabi, basahin ko po muna bago yung video ha. O ayan si Mr. Obob. O Gadon, naniniwalang magbabago isip ni Marcos sa political chacha. Ayan. Naniniwala siya. Naniniwala ka. Kami, naniniwala kami na hindi mababago isip niya. Subukan nyo lang. Ha? Ayaw namin sa political chacha o political provision. Tama na yung economic na yan. Economic nga, duda kami naniniwala si Presidential Advisor Larry Gadon na magbabago ang isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at susuportahan nito ang pag-amyenda sa political provision ng 1987 Constitution. Ito ay sa kabila ng naunang sinabi ni Marcos na ang susuportahan lamang ng kanyang administrasyon ay ang pag-amyenda sa economic provision ng Constitution at wala nang iba. Ha? Naintindihan mo yan, Gadon? Yan ang unang sinabi ni Da Junior. Abagay, yun nga, baka patibong lang yan. Sinabi niya lang ito noon. Pero kalaunan, eto na ang totoong agenda ninyo. Isama ang political provision.
Isa pa, nang tanungin kung inaasahan nito na magbabago ang isip ni Marcos, sinabi ni Gadon na naniniwala ito na mapagtanto ng Pangulo ang pangangailangan na baguhin din ang political provision ng konstitusyon. Mga kababayan, hulog tayo sa patibong nila na economic provision. Di ba? Unti-unti nang lumalabas ang tunay na motibo o agenda nila. Nabudol na po tayo nung una. Magpapabudol pa ba tayo sa pangalawa? Abay, tutulan po natin ito, mga kababayan. O, ito na yung video niya. Of course, this news will reach him. And ako naman, nagre-report naman ako sa kanya. Hindi pa naman huli lahat yan dahil kung third reading, ibig sabihin hindi pa yan approved. So pwede pa nilang ihabol yan. In fact, kahit nga yung mga napag-aglihan na nila na aprobado na sa kanila, ay nababago pa rin naman before ito aprubahan ng Presidente as an amendment. When are you planning to talk to the President? Or medyo nabanggit na po? Right after this, a copy of that letter will be sent to the Office of the President. Sir, hindi ko ito diniscuss ng lengthily sa kanya dahil kasi I am doing this as a Filipino citizen. Kasi karapatan ko din ang magbigay ng mga political beliefs. Karapatan ko na magsalita. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man, ay may connection din ito sa aking adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ng ating mga taong bayan. Bilang Pilipino, di umano, mga ka-PL, ano palagay mo sa amin ka doon? Taga Malaysia? Ha? Baka nasisiraan ka. Pilipino din kami ka doon. Di hamak na mas marami kaming may ayaw sa political chacha na yan ka doon. Okay na nga kami doon sa economic chacha eh. Ipagpipilitan pa ninyo. Ha? Ang political chacha. Ay wag na. Mag-isa ka lang oh. Na gustong mangyari yan. Kami di hamak na mas marami. Aba, maghinay-hinay kayo. Baka mangyari ang hindi inaasahan. Tulad ng sinabi ni Tatay Digong na ikaw dayon nyo, lalabas ka ng Malacanang. Maghinay-hinay kayo. Ito pa. Sigadon pa rin. Ito pa. Karugtong pa rin po ito sa kagustuhan nila. Ito po yung kanyang iminungkahe. Termino ng ibang opisyal bet ipantay sa presidente at senador. Ito po ang gusto nilang mangyari. Mapalawig po ang kanilang termino. Gobernador, congressman. Ito pa. Iminungkahe ni Presidential Advisor Larry Gadon sa Senado at Kamara de Representantes na isama ang political reform. Kita nyo na mga kababayan, sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Palaman po. Di ba? Patibong lang po yung economic provision. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na motibo nila o ang kanilang totoong agenda. Sa sulat na ipinadala ni Gadon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hiniling ni Gadon na gawing 6 na taon ang termino ng mga kongresista, gobernador, vice-gobernador, board member, mayor, vice mayor, at konsehal. Maraming matutuwa nito na mga politikong ganid sa kapangyarihan. Di ba?
Ay, okay to. Sige, Gadon, suportahan ka namin. Paano po ang boses ng bayan? Sana pakinggan nyo rin kami. Huwag yung purong inyo lamang ang pakikinggan namin ay hindi patas. Tandaan ho ninyo, kami po ang nagpapalamon sa inyo. Kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Di hamak na mas marami kami kontra sa inyo. Marami kaming may ayaw sa economic provision. O sinabi ni Gadon na malaking pondo ng gobyerno ang nasasayang dahil sa pagkakaroon ng eleksyon. Kada taon problema yan ng kanya-kanyang mga kandidato. Hindi problema ng gobyerno yan. Bihira ka talaga, oo. Ikaw talaga, Gadon. Kala ko ba matalino ka? Ha? Tila nabubobo ka na yata dahil sa napakalaki mong sweldo. Ang opinion ko dito, mga kababayan, maliwanag po ito para sa akin. Yang sinabi ni Gadon na bilang isang Pilipino, ginagamit niya lang ho yan. Na salita para masarap sa pandinig ng mga kababayan nating mga hindi po masyadong nakaintindi dito sa political provision. Pero sa ating mga nakaintindi na dito, matatawa na lang tayo sa kabubuhan nila. Panloloko nila sa atin. Di ba? Ginagamit mo pa yung salita na yan. Paano naman kami? Di hamak na mas marami kami sa inyo. Hindi kaya, hindi kaya nautusan tong mamang ito na, stoy, Gadon. Trabahuin mo nga ito. Laki sweldo mo, di ba? Pag naisulong mo to, additional bonus. Ayan. Pwede naman yan eh. Di ba? Sasabihin niya, bilang isang Pilipino. Pero ang totoo, napag-utusan ni, ewan natin kung sino nag-utos sa kanya. Di ba? Pwede yan. Nahulog na naman tayo sa patibong nila, mga kababayan. Abay, mag-ingay na po tayo. Ayaw po natin ng political chacha o political provision na yan. Nakakabanas ka. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.